Alright, so magandang araw ulit sa inyo. Pag-usapan natin saglit itong special request ni Digong. 'Di ba? Na sinabi nga po ni Pulong, ni Pulong din eh. Tsaka etong si Kitty. Pero etong si Kitty, sabi niya kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, ibig sabihin kung hindi niyo ipapanalo ang Duterte, again, 10. 10. Hindi 2, hindi 3, lalong hindi 1. Hindi. So kung kakalimutan nyo lang din ang Duterte, kalimutan nyo na lang rin si Dad. Ay nako, paano ngayon to? Sabi nung kanyang pinsan, please don't vote for any Duterte ever again. Anak ito ng, alam ko, panganay na kapatid ni Digong na nasa New York to si Noel. Isa yung kakamping. Diba? Ngayon, ito na yung resulta ng eleksyon. Dito, Duterte 3. Hindi po Duterte. Duterte 3. So, marami nang nakalimot. Hindi lang nakalimot. Kinalimutan na talaga. Sabi ni Kitty. Sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang rin siya. Yan. 3 lang sa Duterte senatorial balls ng PDP laban ang pasok sa Magic 12, unofficial results ng botohan. Yari. 2 po, ampun pa nila. 'Di ba? Si Amy at saka etong si Camille Villar. Tapos merong video nga, 'di ba, na nilabas ko na somehow sumasagot si Camille doon sa mga akusasyon sa kanya na magiging tuta ka lang, magiging puppet ka lang, gaya ka lang din ng magulang mo. Sabi niya, ako si Camille. Well, I hope na maging matatag si Camille, maging iba talaga siya. Like what I've said dati, si Camille, okay naman niya nung nasa Kongreso. Inayawan ko na lang ito nung biglang nung naaresto si Digong, ang tatay niya naglabas pa ng statement, 'di ba, na kinukundina yung pagkaka-aresto. Sabi ko, pambihira to, dating House Speaker, tapos dating senador, 'di ba? Talunan sa pagkapangulo ng kumandidato. So, as if hindi niya alam yung batas. O may pakundi-kundi na pa. Para saan 'yun? Para 'yun sa sympathy votes na makuha ng kanyang anak. 'Di ba? Kasi merong posibilidad na malaki na ayawan din ng mga tao yung anak niya dahil nga sa kamalditahan ito ni Cynthia Villar. So, kaya nga sabi niya namin nila itera noon kawawa naman si Camille. Mabait pa naman, okay pa naman si Camille, masipag. Kaya lang nadadamay dahil sa kanyang pamilya. That's the word of Laitera. Pero totoo naman, 'di ba? Tapos hindi makasagot when she was asked, "Ma'am, pro-China or pro-Philippines?" 'Di ba? Hindi makasagot. Sabi nga, "Thank you." 'Di ba? Kasi kailangan niyang yung sarili niya sa nanay niya, tatay niya, yung mga kaalyado nila masasaktan, ang mga Duterte, 'di ba? Kaya nga sana lang mapanindigan niya yung sinabi niya ron sa kanyang video na na parang sinasabi niyang, "Ako si Camille Villar, ibahin niyo ako. Hindi ako dependent sa kanila. Sa aking pamilya, I act on my own, I decide on my own based on, 'di ba? Correct narratives or evidences," yung ganon. Sana mapanindigan, sana maging ganon siya. Now, ang nakakatawa lang rito, dahil po 3 lang, nako, ito pong si Sara, dismayado. 'Di ba? Sabi rito tingnan nyo. While the outcome was not what we had hoped for, our commitment to the people remains unwavering. Ayan, Sara Duterte na disappoint umano sa resulta ng eleksyon. Ay dapat lang naman talagang ma-disappoint siya dahil unang-una, yan pong mga nagsipanalo diyan sa Senado, matik na po diyan sa aking pananaw ang 12 na kung pagbabasihan lang yung kanilang political
12 na ho yan na magko-convict sa kanya. Ngayon, eto naman pong magkapatid na anak ni Erap, baka ho ang ikapahamak ninyo ay mawalan kayo ng suporta ng boto mula sa mga Marcos loyalist. Pareho kayong due sa 2028. 'Di ba? Sabi kasi nila, ang dahilan ni Jinggoy, na-experience na yan ng kanyang tatay, and I don't fucking care. Magkaiba ang kaso ni Sara at saka ng tatay niya. Sa tatay niya, obvious naman nagawa-gawa yung mga yung mga basihan ng reklamo sa tatay niya, kaya dinaan na lamang ito sa gulo. 'Di ba? Drama ang lahat. Samantalang kay Sara, nag-uumapaw ang ebidensya. Ayaw sumagot, ayaw magpaliwanag, 'di ba? Ayaw magdepensa, samantalang trabaho niya 'yun, bahagi 'yun ng kanyang mandato ang magpaliwanag sa taong bayan, 'di ba? Yung mga ebidensya, hindi ma-verify who the hell is that Mary Grace Piatos, Bilky Sikuya, yung mga etc. Oh. Ito pa ngayon, mga kababayan, ayun nga, oh. 'Di ba? 3 lang. Isa ring stress dito si Robin Padilla. Ito pa, tignan nyo. Doon po, di ba kilala nyo naman si Lord Alan J. Velasco, isa sa mga House Speaker ni Digong dati. Nako, yun pong buong pamilya nila. Talo ho pala, sabi rito ng Rappler. Governor Presbitero Velasco, dati itong taga-DOJ eh. Estudyante pa ako, siya nakapwesto siya bilang USEC. Kaya si Presbitero Velasco. Tapos anak niya, si Lord Alan J. Velasco na dating House Speaker, na nakaaway ni Alan Cayetano. Tapos yung provincial administrator, si Mike, lahat po sila olats. So mga kaalyado ni Digong yan. Ito rin, sa Bohol, lahat ng kandidatong inendorso ni Sara sa Bohol, talo. Hey, bakit may figure dito? So yan pala si Kibuloy. Di ba? So dapat talaga madismaya lang si Sara. Kasi kahit sabihin natin nakuha man nila yung Cebu, di ba? Nawala man si Governor Gwen. Pero hindi naman nila na solid yung mga LGU sa Cebu. Oh. Ay nako. Kaya yung hindi kaya ako to kinontent. Natatawa kasi ako sa isang comment kanina doon sa page natin na JDB. Ang sabi nung isa, sabi ko sa inyo, binalaan na kayo. Sabi ng isa, binalaan na kayo. Huwag niyong gagalawin ng mga Duterte. Diba? Huwag niyong gagalawin ng mga Duterte sa impeachment. Aba? Sabi ko, ayos to ah. Anong banta ninyo? Anong babala nyo? Kako, hindi nga kayo makapuno ng isang venue. Maski covered court na nga lang, kalahati lang ang nagagawa ninyo. O hindi lang nakialam ang INC, silat ang Duterte. Si Bongo lang talaga ang matitira dahil nabudo lang maraming Pilipino sa kanyang malasakit center. Na sinasabi ng iba, nako, ayaw nyo kay Bongo, malalaman nyo lang ang importansya ni Bongo pag kayo ay nasa ospital na. Bakit? Siya ba magbabayad? Paniwala kasi nila kapag nawala si Bongo, mawawala na rin ng malasakit center. What the fuck? Diba? Kaya gusto kong makita ngayon na itong impeachment na to na gumana, tignan natin ngayon ang gagawin ng mga DDS. Kung kaya nilang mag-EDSA, kung kaya nilang punuin ang paligid ng Malacanang, Taft Avenue, punuin nila yung ng presensya nila yung Pasig River at saka etong San Miguel, yung sa may Malacanang. Just yung Recto, punuin nila yun. Yun. 'Di ba? Tignan natin kung kaya nilang gawin yun. Okay, so iwan natin muna